mga ka-farmers, araw ng linggo at naka-schedule nga ng pagpupurga sa ating mga paalagahing baka. Yan yung alaga ni Idol Pogi Ambong ng Sitio Ancheta. Bale yung baka is nakuha niya pala nung last year, December. Yan, mataba na rin. Ang gamit nating dewormers mga ka-farmers ay yung Albendazole. Commercial dewormer ang gamit natin. Yan, kinakabit ko ng ating syringe. Ang ating administration sa ating dewormer is orally. Isusumpak natin sa ating alaga. Yan, bago nga nating gamitin yung mga dewormers, kailangan muna nating i-shake para at least yung mga nag-settle down na mga kung ano man yung nag-settle down sa baba is ma-mix ng maayos. So, yan nga, bale bibigyan nga pala natin ng 25 ml yung baka since ang estimate kilos ng ating baka is nasa 250 to 300 kilos. So yan, bibigyan na natin. Madali lang magpurga mga kabaga pag kompleto ka sa gamit. Yan, napakadali. Yan yung mga anak ni Boss Ambong. Yung mga batang yan, ginulat ako kanina nung nasa lubong ko. Sila yung mga kauna-unahang bata na for 8 years staying in Banglayan. Yan yung mga batang nagmano sa akin. Akala kong ano yung inaabot, yun pala. Yung kamay ko yung kinukuha. At ayun, nagmano nga sila. God bless you mga kiddies. Yan, tapos na. At nakiusap nga si Boss Ambong na purgahin yung isa niyang alaga. Bale, tinatanong niya yung bayad pero ika nga, maliit na bagay para sa serbisyong tunay. Yan. So, binigyan natin yan ng 30 ml yung isa niyang baka. Yan. Bale, yung isa lang yung atin dyan, mga ka-farmers. Yung nauna nating diniworm. Bale, malapit na nga makapagtanim lahat ng palay dito sa Banglayan, mga ka-farmers. Kami na lang ang hindi pa nakakapagpaparaep. Paparaep sa Ilocano term sa pagtatanim ng palay dito sa may northern part or mga ka-Ilocanuan, mga ka-farmers. Yan, at may bit-bit nga rin tayong sprayer na binili natin sa Shopee. Mura lang naman pero sa ganong kaliit na bagay is malaking bagay para sa kanila yun. Ayan, sunod naman tayong pumunta kay anak ni Auntie Waling, kay Pare Oscar sa may tabi ng ilog or kali ang tawag nila Karayan, Ilocano Karayan. Yan, sa may left side ko, bale yan may ano yan, may ilog dyan pag tuwing umuulan. Yan yung ating baka kay Pare Oscar na nakuha. Halos sabay-sabay lahat nung nauna nating diniworm na kinuha nila last December. Ang kinuha nila yung mga bakang yan. Bale, ito bibigyan natin ng 25 ml din. Yung bakang alaga ni Pare Oscar. Okay. Disclaimer ulit mga ka-farmers. Hindi po tayo eksperto or may kurso sa larangan ng medisina ng pagkahayop. Ito ay base lamang sa ating experience. Sa kaalaman ng lahat mga ka-farmers, ang inyong lingkod,
ay dati na palang nagtrabaho sa farm, kaya meron tayong background kahit papano sa pag-administer ng gamot at pagpupurga. Sa kahirapan ng buhay namin noon mga ka-farmers, kailangan mong sa edad na 17, 16, kaya tanong, high school kami noon eh. Tumutulong kami sa aming mga magulang. Ayan, ako yung tagapaligo ng piggery, tagabuhat ng mga pigs. Ay, wala po nalagit po, Daji. Ayan, tapos na nga ka-farmers. Gente. Tapos nang mapurga yung baka. Ay, isa pa pala. Di pa tapos. Gente. Space sa tingkana. Another 12 mm ang ilalagay natin. Yung nauna is 13 ml. Yan, mga ka-farmers, salamat nga pala sa ating ka-farmer na si Kelly. Si Boss Kelly, ang ating tagahawak ng camera at assistant ko parate sa pagde-deworm. Shout out, Kelly. Ang poging Kelly ng Sitio Ancheta. Bale, tapos na nga pala mga ka-farmers. Yan, pinupunuasan ko ng tissue yung ating stranger para at least ready sa susunod na pagpupurga. Bale, pinatanggal ko na nga pala yung pagkain niya kasi nabigyan na niya ng purple napier. Ayan, naabot natin yung kanyang sprayer. Lahat, binigyan ko ng sprayer para at least kahit papano may sprayan nila ng hapon yung mga baka nila at ma-eliminate natin yung mga ibang langaw at lamok para hindi naman masyadong may stress yung ating mga alaga. Ito naman kami kay Boss Jerry sa may Sitio Serra ata. Oo, Sitio Serra. Ito rin sa Banglayan, same barangay din to, pero siya yung pinakamalayo. Yung kanyang mga alaga nasa bundok, pero tignan nyo naman ang kanyang mga alaga mga ka-farmers, lalong lalo na yung lalaki na binigay natin sa kanya. Yung alaga niya, ang tangkad at saka ang ganda ng katawan, kaso nga lang mailap. Ewan ko kung yun yung disadvantage ng paglalagay sa may bundok. Medyo mailap yung baka, pero yung inahin baka natin na nasa kanya hindi naman mailap, maamo. Pero ito kasi hindi niya napaamo bago niya nilagay dyan sa may bundok. Kauuwi nga pala ng kanyang anak na si Boss Jamil, ang fisherman, galing sa pagpi-fisherman. Ayan. Ayan. Ang kinis ng kanyang balat. Kislap. Kaso nga lang hindi niya napaamo mga ka-farmers. Minsan ang technique daw sa pagpapaamo ng mga baka, even kambing, is yung asin eh. Padildilam ka no ti asin, gidakulap mo. Tapno umamo tabakam bro. Yun. Ayun, kuha na niya ata yung tali sa may hindi pa. Mailap talaga yung baka natin yan. Pero matangkad. Wala pang 6 na buwan, 7 buwan pa lang sa kanya yan. Hindi ganyan yung katawan niya nung kinuha niya, pero ngayon tignan nyo naman, magagaling mag-alaga yung ating mga ka-farmers dito sa Banglayan ng mga baka. Bibigyan din natin yan ng 25 ml na albendazole. Mabait naman mga ka-farmers pag nahawakan na, pero siyempre siguro hindi nasanay sa tao kasi nasa bundok, kaya yan mailap.
Ayan mga ka-farmers. Another 13 ml or 12 ml para makompleto yung 25 ml. Ayan, okay na, pinupunas ko lahat yung ano niya sa may dila niya para hindi naman masayang yung dewormers. Mahal yan. Yung 500 ml na bit-bit ko, I think nasa